Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't manood at makinig ng Umasenso sa pagsasaka at pangingisda. dito lang sa Umasenso Online. Ako po si Annilyn Baleza. At ako naman po si Bettina Belen mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa aming second episode noong nakaraang Lunes dito sa aming official Facebook page, Department of Agriculture Bicol, official Facebook account, Agriculture Bicol, at official YouTube channel, Department of Agriculture Bicol. Taos-puso rin po kami nagpapasalamat sa mga nakinig sa aming programa sa 87.5 FM DZCC and FMR University FM 94.3 sa pakikipagtulungan sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ngayong umaga, samahan niyo po kaming muli sa panibagong talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman ukol sa pagsasaka at pangingisda. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, technologies, and updates on agriculture. Iniimbitan ko po kayo na manood ng Umasenso online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture Bicol. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Halina at matuto ukol sa pagpapatupad ng F2C2 program ng DA-HBCDP katuwang ang Awayan Farmers Association. Ngayong may nakaambang krisis sa pagkain sa bansa, mas pinaiigting ng kagawaran ng pagsasaka ang suporta sa mga magsasaka. Isa sa mga estratehiyang ipinatutupad ng kagawaran ay ang Farm and Fishery Clustering and Consolidation o mas kilala sa tawag na F2C2. Isa sa mga asosasyong kabilang sa F2C2 sa programang High Value Crops Development ay ang Awayan Farmers Association na may miyembrong mahigit 70. Aabot naman sa 30 ang mga nagtatanim ng gulay sa total production area na 15 ektarya sa barangay ng Awayan sa bayan ng Sipokot sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang Awayan Farmers Association ay kabilang sa 17 associations na bumubuo sa CLLS, Federation of Vegetable Growers Incorporated.
Ang CLLS ay kumakatawan sa Kabusaw, Lupi, Libmanan at Sipokot, mga magkakatabing bayan sa Camarines Sur. Hello mga kaumasenso! Nandito naman po tayo ngayon sa vegetable area ng Awayan Farmers Association. Kausap po natin ngayon ang kanilang president, si Sir Danilo Aurios. Good morning, Sir Danny. Welcome po sa aming taniman dito sa Barangay Awayan, Sipokot. Ito po ay programa ng Awayan Farmers Association at ng High Valley Crops Division ng Region 5. Sa amin po ang RLSBA member is 95 but dito sa High Valley Crops ay 21 po kaming members nagtatanim ng mga high valley crops, particular ang buckwheat variety and sweet corn po. Ito pong aming harvest, dito po sa aming mga gulayan ay dinadala po namin sa Divisoria, sa Balintawak at sa Kadiwa, Cainta Rizal po. Buckwheat variety po, then sweet corn, yun po ang aming mga produce dito sa aming taniman. Sa hirap po ng panahon ngayon dahil patuloy po ang pagtaas ng ating gasolina, ng presyo ng gasolina, paano po kayo natutulungan ng DA sa pagmamarket po ng inyong mga inaani dito? Yung sasakyan po, yung aming ay meron naman po si DA, si Trading Post, meron po kaming tracking na ang amin lang pong binabayaran ay yung transport pay. Meron po silang provide sa amin ng mga shielding, mga plastic na paglalagyan at tumutulong din po sila sa quality control para ma-maintain po namin yung tamang quality na kailangan ng aming mga customer. Si LGU naman po ay sa training po si LGU sa mga technologies po at yung monitoring pag po sa mga farmers namin at fertilizer, meron po silang binabahagi sa amin. At yung local government naman po ay yung civil society organization ay lagi po sa aming nakaantabay naman kung anong aming mga pangangailangan po. Awayan Farmers Association po ay isa sa pioneer member organization ng CLLS. Doon po sa pagkakabuo niya ay nagbigay po ng tulong ang High Valley Crops Region 5 ng mga intervention po. Kasama po doon yung mga farm machinery katulad ng STW, Pisos at yung multi-cultivator po. Yan po ang naibigay na sa amin. At yung iba po ay yung mga seeds, assorted variety of seeds na buckwheat variety, may melon po, sweet corn, at meron din pong mga binahagi sa aming mga plastic mulching, UV plastic, mga wheelbarrow, may sprayer, mga hose po, at yung mga seedling tray na siya po namin ginagamit sa aming pagmamarket. So halos kompleto na po ang naibigay ng Valley Crops Division sa amin. So doon po sa economic impact, dati po kasi nung kami ay yung traditional lang na paghahalaman, medyo maliit ang aming income. Kasi halos yung sa labor at yung mga kulang po namin, hindi naman tulad po ng mga seedling tray na dati ay nagpupunla kami sa lupa. Marami po ang mga negative na nangyayari kasi andun yung nilalanggam, minsan may problema po sa lupa, yung fungus. Di katulad po na naka-seedling tray sa greenhouse at aming kukontrol yung mga possible na mga maninira at yung climate. Kasi po naka-nursery siya, so kahit umulan, pag hindi po napapasa ng palagyan ng aming mga seedling. At pag mainit naman po ay nilalagyan namin ng mga shading net para medyo makontrol po yung temperatura na kailangan po ng ating mga halaman. Ang dati pong kinikita namin ay halos sa sapat lang doon sa traditional way o pagpo-produce po ng halaman. Pero ngayon po na medyo nabigyan kami ng mga trainings, may mga technology yung ibinahagi sa amin si Swissy, medyo nadoble o sumobra pa po. Actually po, di ako may figure akong gustong sabihin, baka ma-hold up naman po ako. Medyo lumaki po talaga dahil yan po sa farm ko, mga 1 hectare, nakapag-harvest na po ako ng almost 15 tons sa isang taon. Kaya kami masaya dahil at least yung aming pangangailangan araw-araw ay nasusustain namin at ako po ay nakakapagparal pa din ng mga bata sa kolehiyo. Meron po akong isang estudyante sa veterinary medicine at meron pa po akong
isang estudyante sa K-12 po. Sa community naman po, malaki rin po ang naitulong kasi nakaka-create po kami ng jobs. Yung mga laborer namin ay dito na namin kinukuha sa komunidad at sa mga neighboring barangays na siyang tumutulong sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Kami po minsan mas mataas pa po ang pasahod namin sa provincial rate ng Loli. Pasahod po namin dito dati ay 350 hanggang 400, tapos libre pa po sila pakain. So yun po ang isang malaking impact ng paghahalaman sa isang komunidad na nangangailangan ng employment, ng income yung farmers. So patuloy po namin itong tatangkalikin. Dito sa community po, yung income po ay hindi lang kami ang nakakapakinabang kasi yun nga po, pati yung maliliit na negosyo po rito ay natutulungan namin. Yung mga tindahan, kasi doon na kami kumuha ng aming mga pangangailangan, doon kami bumibili. At yung mga rejects namin na dapat sana ay tinatapon na lang, ay naibabagi pa namin yun sa mga kapitbahay namin, ay papakain sa mga hayop na alaga namin. Kaya nakakabawas na po sa mga pangangailangan namin na bibilhin pa. Lagi ko nga pong sinasabi sa aking mga kasamaan na ang farmer po ay di lang dapat isipin na abang magsasaka. Dapat po ay isipin din nila na farmer kailangan din ay maging negosyante para umangat ang ating buhay ng tuloy-tuloy at makatulong din tayo sa ekonomiya. Ang sipag-sipag at ang galing-galing naman ni Manoy Danny Aurios ng Sipokot, Camarines Sur. Siya po ay talagang isa namang ehemplo ng ating mga magsasaka na kung may pagpupunyagi talaga po ay malaki ang kikitain sa pagsasaka, sa paggugulayan. Maraming salamat po, Manoy Danny, sa imong oras. Ito po ang inyong kaumasenso, Lovelia Guarin, mula dito po sa Awayan, Sipokot, Camarines Sur. Maraming salamat po. Sa paggugrupo ng mga asosasyon na may magkakaparehong gawain, proseso, pangangailangan at produkto, mas napapadali ang pamamahala ng mga gawain, pangangalap ng inputs, pag-access sa mga makinarya, facilities, mga pautang at maging sa merkado. Dahil ang F2C2 ay nakatuon sa community production, ang mga benepisyaryo ay nagkakaroon din ng pagkakataong makapagkalakal ng maramihan. Tataas din ang kanilang negotiating power o position at mas nagiging produktibo at mas mataas ang kita. Sa ilalim ng F2C2 may minimum production arrangements na ipinatutupad. 100 hectares ang minimum area sa isang cluster ng palayan. 75 hectares naman sa mais at ibang butil. 50 hectares sa mga gulay o high-value crops. 100 hectares sa mga namumungang puno, gayon din sa fiber crops. Ang bayan ng Sipokot sa lalawigan ng Camarines Sur ay isa sa mga bayang malaki ang taya at suporta sa agrikultura. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office sa iba't ibang bureaus at attached agencies ng Department of Agriculture, mas maraming programa para sa magsasaka at mangisda ang naipatutupad at mas maraming magsasaka ang nababaginan ng tulong. Sir, ilan ba, gano'n ba kalaki yung inyong mga vegetable area dito sa Sipokot? Kasi ang Sipokot ang isa sa mga tinutulungan ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture sa Bicol. Yung pinaka po namin sa high value crops talaga, although yung part na muna yung CLLS, more than, sabi natin, itong sa Awayan kasi meron po tayong 36.10 hectares na physical area, pero yung production area is 15 hectares pa lang. So plus pa yung yung bagong sirang, yung Bulawan, sabihin na natin mga more than 50 hectares yan. And lahat pong ito ay talagang napakalaking bagay po yung ginagawa talaga ng DA Regional Office. Na-mention ko kanina yung nakasali kami sa CLLS. And ngayon, itong Awayan ngayon ay tinutulungan yung 3 pang Farm Association namin. As of now po, itong sa Awayan Farm Association, meron silang 28 members na kung saan ito ay pinamumunuan ng ating napakasipag na farmer, si Manoy Danny Aurios, Danilo Aurios. So ito pong lugar niya ngayon ay talagang medyo naani na yung mga ibang produkto. Basically, yung mga vegetables na tinatanim dito is yung pangpakbet talaga
Although alam naman natin yung mga products nito, talagang ang usapan po talaga nito is na dapat yung mga produkto talaga na ang intervention ay galing sa DA, dapat ang dala din ng mga produkto ay doon din sa ating bagsakan. Ano po? Diyan sa Sigamot. Sabi ko nga, napakalaking tulong talaga ng DA Regional Office dahil halos napakaraming pong intervention ngayong 2022 pa lang. Meron tayong brush cutter sa Awayan Farmer Association. Ito naghalaga ng 20,000, power sprayer, 23,000, assorted vegetable seeds na almost 81,000. Ano po? So, aside dito, marami pa rin binigay po ng mga interventions. Bilang isa sa mga malalaking bayan dito sa Camarines Sur na nabibigyan ng malaking suporta ng Department of Agriculture, maaari ba naming malaman yung lahat ng programa na natanggap ng Sipokot Municipal Agriculture Office mula sa DA Regional Office ngayong taon po, Sir Kako? So, yun nga po talaga kami po in behalf ng aming butihing Mayor, Mayor Tambukago, kasama ng Sangguniang Bayan sa pumunan ni Vice Mayor Buboy and the rest of the honorables. And especially po kaming mga nasa Municipal Agriculture Office and especially itong kasama sa CLLS ay talaga nagkapasalamat. Ano po, kasama na din yung hindi lang yung sa high value crops, kundi kasama din yung rice farmers, yung mga corn farmers. Kasi ngayon pong 2022, almost sa rice program, pwede ko bang ma-mention ma'am na sa rice program pa lang almost 4.5 million ng ano po, ito, nandito na yung hybrid seeds, yung certified seeds, yung fertilizer vouchers, yung financial assistance, and also yung foliar fertilizers. Ano po, sa nga itong 4.5 million, mukhang may idadagdag pa ko din 300,000 pang kakukaw pa lang namin na banhi sa regional office. Sa corn program naman, binigyan kami ng mga hybrid seeds, although talagang yung sa corn program, talagang limited lang yung ano nila kumpara sa rice program, na may national rice program tayo. And ito po ang pinakamalaki talaga itong, dahil nga sa high value sa pagtugon, sa pagtulong ng ating regional office sa ating mga vegetable farmers, inaabot na po ng lahat na almost 1.6 million na intervention ang binibigay sa aming mga magugulay. Kasama na dito siyempre yung binigyan ng focus, yung apat na galing sa high value crops, yung member ng CLLS, yung big brother natin na Awayan Farmer Association, kasama din yan yung Bagong Sirang Farmer Association, yung Bulawan Farmers, and also yung Tara Farmer Association. Even yung sa animal programs, ano po, kasama na din doon. And also yung iba pa pong interventions ng gobyerno. Pero basically napakalaking ano po. Sabihin na natin na mga 7 million plus po, ganun. Plus yung mga fundings po galing sa PCIC kung saan inabot na 132 million kasi ang bayan po ng Sipokot ay kami yung tina-challenge kami ng PCIC na ma-hit namin yung 281 million na funding allocation for crop insurance alone sa Sipokot. So basically po sa buong Bicol kami yung binigyan ng pinakamalaking budget for crop insurance kasi for the past years na-hit po namin palagi yung binibigay sa amin na target. So ngayon po inabot na ng 2.2 million yung naka-claims for indemnity yung mga farmers namin na nagkaroon ng damage sa kanilang mga pananim, yung namatay ng kalabaw, almost 2.2 million na naka-claim. So yung sa farm machineries naman sa allocation, na-hit na po namin yung almost allocation na 5.5 million per year. Even yung ATI po, meron din tinulungan na nagtulong din sila sa isang pa-training sa amin. And even yung BFAR po, yung sa Sure Aid program, and yung PCA. Ano po. So total, yung kabuuan po ng budget talaga na naibigay ng DA along with its attached line agencies, inabot ng 143,573,491.90. Ayan, maraming salamat, Engineer Kako, sa ating napakahusay na mao ng Sipokot. From his mouth po, narinig po natin yung mga malaking tulong po na binibigay ng Department of Agriculture sa mga local government units. Maganda po talaga na nabibisita namin kayo dito sa inyong lugar, Sir Kako. Thank you very much for your time. Maraming salamat po. Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit.
punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya, masarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampiyon. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. DA Bicol naglunsad ng Corn Derby. May ulat si Jason Gonzalez. Kamakailan lamang ay naglunsad ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol ng Corn Derby sa 7 ektaryang taniman ng mais sa Barangay San Alfonso, Bombon, Camarines Sur. Kasama ang Research Division ng ahensya at lokal na pamahalaan ng Bombon, Camarines Sur, ang nasabing proyekto ay naglalayong ipamala sa mga magsasaka ang iba't ibang cultural practices ng 13 na variety ng mais at teknolohiya na makatutulong upang makamit ang mataas na ani at kita. 6 na kumpanya ng binhi ang nakikipagtulungan para sa nasabing proyekto. Bawat kumpanya ay bibigyan ng 1 ektarya para taniman ng 2 variety ng mais. Sila ay maglalaban sa paramihan ng ani at dekalidad na produkto upang magabayan ang mga magsasaka sa kalapit na lugar sa pagpili ng gagamiting variety. Ang pagtatanim ay sinimulan noong huling linggo ng Hunyo hanggang unang linggo ng Hulyo sa taong ito. Inaasahang maisasagawa ang Harvest Festival sa ika-17 ng Oktubre sa taong ito. Ayon kay Earl Vincent Vegas, Regional Rice Focal and Corn Program Coordinator ng ahensya, sa pamamagitan ng Corn Derby, magkakaroon ang mga magsasaka ng pagkakataong malaman ang mga dekalidad na variety para na rin sa benepisyo ng mga magsasaka. Anya, sa pamamagitan din itong Corn Derby, maibibida ang mga teknolohiya na ginamit ng mga seed companies. Hinikayat rin niyang magtulungan ang lahat sa ikakaunlad ng industriya ng mais, lalo na't dumanas tayo ng maraming pagsubok. Ang gasto sa mga inputs gaya ng abono, binhi at labor ay inako ng mga seed companies, samantalang ang paghahanda ng lupa naman ay inako ng may-ari ng lupa at isa ring magsasaka na si Mr. Eusebio Cagimbal. Ang kagawaran naman ay magbibigay ng mga technical assistance, field monitoring at kukuha ng mga datos para magamit sa mga pag-aaral. PRDP sa Bicol nagsagawa ng Joint Technical Review para sa Provincial Commodity Investment Plan ng Dairy Cattle at Seaweed sa Masbate. May ulat si Annelyn Baleza. Upang mapaunlad ang industriya ng dairy cattle at seaweed sa lalawigan ng Masbate, ang lokal na pamahalaan ng probinsya ay nakikipag-ugnayan sa Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang PRDP ay isang special project na pinondohan ng World Bank na ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka sa buong bansa. Kamakailan na isinagawa ang Joint Technical Review para sa Provincial Commodity Investment Plan o PCIP ng Dairy Cattle at Seaweeds na siyang priority commodities ng lalawigan. Magkatuwang na tinalakay ng Provincial Core Planning Team ng Masbate at iPlan Team ng PRDP Regional Project Coordination Office ang kasalukuyang sitwasyon ng mga nabanggit na priority commodities. Kabilang narito ang mga kasalukuyang issue at mga panukalang solusyon upang mapaunlad ang bawat aspeto o segment ng value chain mula sa input supply, production, consolidation, processing, marketing at final sale. Nagsagawa din ang grupo ng Learning Exchange at Key Informant Interview kina Fazenda de Esperanza Resident Manager Rafael Silva at Volunteer Santiago Bucas sa Milagros, Masbate para sa mas komprehensibong detalye ng PCIP sa dairy cattle. Masbate presents a different kind of challenge because this is beef cattle country. Alright? So, ang daming baka. Pero ang objective namin is how to help in conceptualizing the dairy cattle industry in the province. So the situation, the conditions are quite different from the mainland provinces that we've already helped set up the PCIP matrix. We learned that Fazenda de Esperanza actually have dairy cattle. When you're trying to set up an industry, it is a big help that you have entities
that cover already two of the value chain segments, and that is processing and marketing. We'll boost our resources here in the province of Masbate, lalo na yung mga bakahan natin na mapapakinabangan. Aside from the meat type, ma-explore naman natin yung dairying. Kilala ang Masbate being the cattle country in the entire Philippines. So mabubos pa natin yun. Mas lalong makikilala ang Masbate ang cattle country. Para sa PCIP ng Seaweeds, dumalo sa technical review ang mga kinatawan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang ibahagi ang kanilang kaalaman at ilahad ang kanilang mga panukala para sa industriya. Kami nagagalak sa part ng BFAR kasi ito ay malaking impact, lalo-lalo na sa mga marginalized fisherfolk natin, na mabigyan sila ng karagdagang kita galing sa seaweed. Malaking tulong po ito sa kanila kasi base po sa mga planning natin na ina-identify na mga interventions sa mga posibleng actions na maibibigay po sa kanila sa pamamagitan po ng PCI, mas makikilala at mapapatuloy nila ng mas maganda na makapag-produce sila ng mas magandang kalidad na similya ng mga gusto. Ang Provincial Commodity Investment Plan ay isang dokumentong binubuo ng lokal na pamahalaan sa probinsya katuwang ang PRDP na naglalaman ng mga plano upang mapaunlad ang bawat priority commodity. Ito ay batay sa resulta ng Value Chain Analysis o VCA at dumaan sa masusing pananaliksik at konsultasyon. Ito rin ang magsisilbing batayan ng mga proyektong pang-imprastruktura at pangkabuhayan ng PRDP, iba pang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Layunin ng PRDP RPCO5 I-Plan at ng lokal na pamahalaan ng Masbate na maisakatuparan ang stakeholders consultation at maipaendorso ang PCIP sa Provincial Development Council bago magtapos ang Agosto ng taong ito. Anilin Baleza, nag-uulat para sa umaarangkadang balita. Pagpapatayo ng Biosecured and Climate-Controlled Finisher Operation Facility, inumpisahan na sa ibang lalawigan sa Bicol. Narito si Jason Gonzalez para sa detalye. Patuloy ang pagsasagawa ng groundbreaking activities ng 43 mga kooperatiba at asosasyon na itinuturing na Big Brother sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Ito ay bilang tanda ng pagsisimula ng pagpapatayo ng isang biosecured and climate-controlled finisher operation facility sa kanilang lugar o munisipyo para sa malawakan at modernong rehabilitasyon ng sektor ng pagbababuyan. Ang Biosecured and Climate-Controlled Finisher Operation Facility ay isang modernong kulungan ng baboy na may climate-controlled babuyan, may maayos na lalagyan ng dumi, mga basic farm equipment, imbakan ng feeds at paliguan. Sa pamamagitan ng INSPIRE program, ang mga magsasaka na kabilang sa mga kooperatiba at asosasyon sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur ang makikipagtulungan sa kagawaran upang tuloy-tuloy ang pagbangon muli ng industriya ng pagbababuyan na apektado ng African Swine Fever or ASF noong mga nakaraang taon. Sa probinsya ng Albay, 12 babuyan ang itatayo. Sa Camarines Norte naman, 11. Sa Camarines Sur naman ay 15. Isang babuyan naman sa Catanduanes at 4 sa probinsya ng Sorsogon. Bawat asosasyon o kooperatiba ay may alokasyon na 5,500,000 piso na halaga para sa pagpapatayo ng kulungan, mga barakong baboy, mga babaeng biik, feeds at mga gamot. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahit sa patabaan palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Nako, hindi dahil sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo, kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani,
mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique o rice crop manager advisory service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung abonong swak at baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko ng matamis mo oo. Abonong swak, swak sa budget, swak sa palay. Nagbabalik ang Umasenso Online. Tara na't alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto at teknolohiya na tiyak na makakatulong sa pag-asenso ng mga magsasaka at mangingisda. Ang monitoring ay isang mahalagang aspeto sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ng Kagawaran ng Pagsasaka. Ito ay ang sistematiko at tuloy-tuloy na pagsubaybay at pagkolekta ng mga napapanahong impormasyon ukol sa estado ng isang proyekto. Sa pamamagitan ng Citizens Monitoring ay nakakapagbigay ng feedback ang mga tao na direktang makikinabang sa proyekto habang nasa construction stage pa lang ito. Mahalaga ang citizens monitoring sa pagsisiguro na matapos ang proyekto sa itinakdang panahon o sa schedule. Mahalaga din ito sa project implementation management at sustainability ng mga proyekto. Sa pamamagitan nito, naisusulong natin ang transparency at collaboration at sense of ownership ng proyekto sa ating mga beneficiaries. Pangunahing bumubuo sa sistema ng pagmamonitor ay ang pakikilahok ng mga citizens o community monitoring team sa mga tauhan ng Monitoring and Evaluation Unit ng lokal na pamahalaan at ng DAPRDP sa rehiyon. Ang kumukumpos po niyan ay ang mga kapitan, mga barangay council, or kung may NGO or people's organization, kasama po sila. Yung mismong sa nasasakupan po ng proyekto, especially ng Pag-Market Road. Upang maiangat ang kapasidad ng mga miyembro ng BIT, CMT at mga stakeholders sa lokal na komunidad ukol sa kanilang mga papel at tungkulin sa Citizens Monitoring, ang PRDP Regional Project Coordination Office ay nagsasagawa ng capacity building training. Dito ay tinatalakay ang komposisyon at tungkulin ng bawat komite. Kabilang sa mga pagsasanay na ito ang Citizens Monitoring Tool, Barangay Implementing Team Training, at Grievance Redress Mechanism Training. Ang minomonitor po ng ating BIT at mga CMT ay yung aspeto ng project ng paggawa. Nagkaroon sila ng pagsasanay at kung saan ay para alam nila kung ano yung mga dapat gawin ng mga contractor. At kung mayroong taliwas sa programa ay makukomment sila at may ipapasa through report sa amin sa regional office. Upang mapalakas at madagdagan ang ginagawang pagmomonitor ng Monitoring and Evaluation Unit sa mga proyektong pang-infrastruktura ng PRDP, ang BIT at CMT ay sinasanay sa pagmonitor ng kalidad ng trabaho ng kontraktor batay sa disenyo, mga pagtutukoy, materyales, tauhan, kagamitan, construction practice at iba pa. Tinuturuan din sila ukol sa social and environmental safeguards na aspeto ng proyekto tulad ng pagsisiguro na may mga mitigating measures upang maiwasan ang masamang epekto nito sa mga sambahayan, kalikasan at construction practice. Ang mga BITs ay hinihikayat na magkaroon ng BIT structure at barangay resolution upang i-activate ang CMT at BIT. Ang barangay resolution ay magsisilbing reference ng mga BIT at CMT ukol sa kanilang mga papel at tungkulin sa pag-monitor ng proyekto. Sa darating na ika-16 hanggang ika-26 ng Agosto, magsasagawa ang PRDP Bicol ng sunod-sunod na CMT, GRM at Infrastructure Operation and Maintenance Group Trainings sa 9 na ongoing IBID sub-projects ng proyekto sa lalawigan ng Masbate.
pakiusap namin sa CMT at saka BIT na seryosohin nila ang implementation ng project na ito, ang kanilang pag-monitor sapagkat ito'y para naman sa kanila. Pagkaroon ng magandang project ay sila rin ang unang makikinabang ng proyektong ito. PRDP, magkatuwang tayo sa pagsulong. Ako po si Annilyn Baleza, ang inyong kaumasenso. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Orihinal na ID, na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form, at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papremahan ito sa kinauukulan, na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ng ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 5. Bicol, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Nagbabalik ang Umasenso Online. Isa sa tinitingnan ng kagawaran ng pagsasaka bilang alternatibo sa supply ng pagkain ay ang pag-aalaga ng kuneho. Bakit nga ba? Alam nyo ba na pwede itong gamiting pamalit sa karne ng baboy? Bukod sa masarap na, masustansya pa dahil mayaman ito sa mga bitamina at mineral. May mas mataas na protina kumpara sa baboy, baka at manok. Manipis ang hibla ng karne ng kuneho. Walang gaanong taba sa katawan. Rekomendado ng dietitian sa mga pasyenteng mahina ang panunaw. Wala ring religious limitations ang pagkain ng karne ng kuneho. Madali lamang ang pag-alaga ng kuneho kung ito man ay gagawing pet o bilang food consumption. Cuniculture ang tawag sa agricultural practice ng pag-aalaga o pag-breed ng domestic rabbits bilang livestock para sa kanilang karne. Ang isang kuneho ay may average lifespan na 8 hanggang 10 taon kung ito ay gagawing pet o alaga. Samantalang ang kuneho naman na ginagamit sa intensive breeding ay may average lifespan na 5 hanggang 8 taon. Ang kuneho ay prolific o mabilis makapagparami dahil kaya nito mag-multiply ng 1,000 times ng kanilang body weight sa isang taon. Ang babaeng kuneho ay nabubuntis sa loob lamang ng 28 to 32 days at nagpapasuso sa loob ng 30 to 36 days at kayang manganak ng 5 hanggang 12 kits o baby rabbit. Ang doe o babaeng kuneho ay nagiging sexually mature kapag ito ay 5 o 6 na buwang gulang na. Samantalang ang laking kuneho naman ay kapag 3 buwang gulang na. Madali lamang pakainin ang mga kuneho
Pwede silang pakainin ng pellets na mabibili sa palengke. At dahil sila ay herbivore, pwede rin silang pakainin ng damo at gulay. Sa loob lamang ng 5 o 6 na buwan ng pagpapalaki, ang kuneho ay maaari ng katayin. O ngayon, alam mo na. Kaya tumutok ng matuto dito lang sa Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa araw na ito. Muli po kaming nagpapasalamat sa aming masulit na mga taga-subaybay. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming mga susunod na episodes. Mapapanood niyo rin po ang Umasenso Online sa Department of Agriculture Bicol Facebook page, Department of Agriculture Bicol YouTube channel, at Agriculture Bicol Facebook account. Mapapakinggan niyo rin po kami sa broadcast center ng CSPC 87.5 FM DZCC and FMR University FM 94.3. Samahan niyo po kaming muli sa Lunes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa Umasenso Online. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa